Sa isang maliit at halos nalilimot ng baryo sa gilid ng kabundukan, matatagpuan ang payak na kubo ni Rosario, isang babaeng maagang naulila at natutong lumaban sa buhay sa murang edad. Kilala siya sa baryo bilang isang tahimik ngunit masipag na tindera ng gulay. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, bumabangon siya upang mamitas ng mga gulay sa maliit niyang taniman sa likod ng kanyang kubo. Mga talong, sitaw, okra at kung minsan ay kangkong na tumutubo sa gilid ng sapa. Bitbit ang kanyang lumang bayong, naglalakad siya ng ilang kilometro papunta sa gilid ng kalsada kung saan siya naglalatag ng kanyang paninda. Doon siya umuupo sa isang kahoy na bangkito, nag-aabang ng mga mamimili, mga tricycle driver, mga dumadaang manggagawa, at ilang kapitbahay na bumibili ng murang gulay para sa hapunan. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag, hindi pa rin sapat ang kinikita niya. Madalas, nauuwi sa utang ang kanyang mga kita. Ang iba niyang gulay ay nalalanta na lamang kapag hindi nabili. At sa gabi, siya'y nagbibilang ng kakarampot na baryang kinita, saka napapabuntong hininga. Ganito na lang ba ang buhay ko? Madalas niyang bulong sa sarili habang nakatitig sa kisame ng kanyang kubo. Sa baryo, may mga taong kinukutya siya. May mga nagbubulungan kapag siya'y dumaraan. Si Rosario? Aba, matanda na, mahirap pa rin. Sabi ng isang babae habang naglalaba. Wala kasing diskarte, dagdag pa ng isa. Ngunit hindi pinapansin ni Rosario ang mga ito. Sanay na siya. Ang mahalaga sa kanya ay mabuhay ng marangal. Isang hapon, habang papalubog ang araw at halos wala nang bumibili sa kanyang paninda, napansin niya ang isang matandang lalaki na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanya. Ang matanda ay may mahabang balbas, gusot ang buhok, at suot ang kupas na damit na tila matagal nang hindi nalalabhan. May hawak itong tungkod at tila hirap na hirap sa bawat hakbang. Anak, mahina nitong tawag. Agad tumayo si Rosario at lumapit. Tay, maupo po kayo dito, alok niya habang inaabot ang bangkito. Umupo ang matanda at napabuntong hininga. Gutom na ako. May maibibigay ka bang gulay? Wala akong pambayad. Saglit na natigilan si Rosario. Tiningnan niya ang kanyang paninda. Iyon na lamang ang natitira niyang pag-asa para sa gabing iyon. Kung ibibigay niya iyon, wala siyang iuuwi. Ngunit nang makita niya ang panghihina ng matanda, ang nanginginig nitong kamay at ang malalim nitong mga mata, hindi niya kinaya. Hintayin niyo po, sabi niya. Kumuha siya ng ilang talong, sitaw at isang bungkos ng kangkong. Inabot niya iyon sa matanda. Pasensya na po, ito lang po ang kaya kong ibigay. Mahina niyang sabi. Napangiti ang matanda. Isang kakaibang ngiti. Hindi karaniwan, tila may lihim na kahulugan. Salamat Rosario, wika nito. Napakunot ang noo ng babae. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, tumayo ang matanda at tila biglang naging magaan ang kanyang kilos. Hindi na ito mukhang nanghihina. Ang kabutihan mo ay may kapalit, dagdag nito. Sa isang iglap, tila nagbago ang paligid. Ang hangin ay humaplos ng malamig sa balat ni Rosario at ang mga dahon ng puno ay kumaluskos kahit walang hangin. Kinilabutan siya. Pagkurap niya, nawala na ang matanda. Ha? Tay? Sigaw niya habang nililibot ang tingin sa paligid. Ngunit wala na ito. Tanging ang tahimik na kalsada at ang papalubog na araw ang kanyang kasama. Napatayo siya, kinakabahan. Ano yun? Panaginip lang ba? Ngunit nang tingnan niya ang kanyang bayong, napansin niyang nabawasan nga ang kanyang mga gulay. Patunay na hindi iyon guni-guni. Umuwi siyang tulala, bitbit ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Kinagabihan, habang siya'y nakahiga, hindi niya maalis sa isip ang nangyari. Ang kabutihan mo ay may kapalit.
Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. Hindi niya alam, ang simpleng kabutihang ginawa niya sa isang estranghero ay magbubukas ng isang himalang magpapabago sa kanyang buhay. Isang kapalarang hindi niya kailanman inakala. At sa dilim ng gabing iyon, habang siya'y unti-unting dinadala ng antok, isang mahiwagang liwanag ang saglit na sumilip sa kanyang bintana, tila nagbabantay. Ang buhay ni Rosario ay hindi na muling magiging tulad ng dati. Kinabukasan, nagising si Rosario ng mas maaga kaysa karaniwan. Hindi dahil sa kanyang alarm o tilaok ng manok, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam, parang may kung anong bumabagabag sa kanyang dibdib. Hindi siya mapalagay. Agad siyang napaupo sa kanyang banig at pinahid ang pawis sa kanyang noo. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Panaginip, bulong niya. Maliwanag pa sa kanyang isipan ang kanyang napanaginipan. Isang liwanag na tila nagmumula sa kalangitan. At sa gitna nito ay ang matandang lalaking kanyang tinulungan kahapon. Ngunit sa panaginip, hindi na ito mukhang marumi at mahina. Ang matanda ay nakasuot ng malinis na puting kasuotan at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin. Rosario, tawag nito sa kanya sa panaginip. Binigyan kita ng pagsubok at ikaw ay pumasa. Hindi makagalaw si Rosario noon sa kanyang panaginip. Tila may kapangyarihang pumipigil sa kanya. Ang kabutihan ay hindi nasusukat sa dami ng iyong yaman, kundi sa laki ng iyong puso, dagdag pa ng matanda. Pagkatapos, iniabot nito ang isang maliit na papel, isang piraso na tila may mga numero. Ang kapalaran mo ay nasa kamay mo na. At biglang naglaho ang lahat. Napahinga ng malalim si Rosario habang hawak ang kanyang dibdib. Ang totoo kaya yun? Tanong niya sa sarili. Mabagal siyang tumayo at lumapit sa bintana. Ang sikat ng araw ay unti-unting sumisilip sa kanyang kubo. Tahimik ang paligid, tila normal ang lahat, ngunit hindi niya may tanggi na may nagbago. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, napansin niya ang isang bagay sa tabi ng kanyang bayong. Isang maliit na piraso ng papel. Napatigil siya. Dahan-dahan niya itong kinuha at nang kanyang tingnan, nanlaki ang kanyang mga mata. May nakasulat na mga numero. 6 na numero, maayos ang pagkakasunod. Hindi maaari. Bulong niya. Kinabahan siya. Ang papel na iyon mismo ang nakita niya sa kanyang panaginip. Napaupo siya sa sahig, hindi makapaniwala. Paano nangyari to? Biglang sumagi sa isip niya ang sinabi ng matanda. Ang kapalaran mo ay nasa kamay mo na. Napatingin siya sa papel, saka sa kanyang bayong. Hindi kaya loto? Matagal na niyang naririnig ang tungkol sa loto sa baryo. May mga tao raw na biglang yumaman dahil sa isang pirasong papel at tamang numero. Ngunit para kay Rosario, iyon ay isang malayong pangarap. Isang bagay na para lamang sa may kaya. Wala naman akong pera para tumaya, malungkot niyang sabi. Ngunit maya-maya, may naalala siya. Sa ilalim ng kanyang banig, may nakatago siyang maliit na lata, lalagyan ng kanyang ipon. Hindi ito kalakihan, ngunit minsan ay nagtatabi siya ng kaunting pera para sa mga emergency. Agad niya itong kinuha at binuksan. Nagbilang siya. Barya at ilang gusot na papel na pera. Pwede na siguro, mahina niyang sabi. Hindi siya sigurado. Natatakot siyang gastusin ang kanyang ipon sa isang bagay na hindi naman sigurado. Ngunit sa kanyang puso, may kung anong nagsasabing hindi ito basta-basta. Parang may nagtutulak sa kanya. Subukan ko lang, kahit minsan lang, desisyon niya. Mabilis siyang naghanda at dinala ang papel na may mga numero. Hindi na siya naglatag ng paninda sa araw na iyon. Isang bagay na bihira niyang gawin. Habang naglalakad papunta sa bayan, hindi niya maiwasang kabahan.
Paano kung mali? Paano kung sayang lang? Ngunit kasabay ng takot ay ang kakaibang pag-asa. Pagdating niya sa maliit na Lotto outlet sa bayan, nag-alangan pa siya sandali bago lumapit. "Manang, tataya po," mahina niyang sabi. Ngumiti ang tindera at inabot sa kanya ang form. "Anong numero, iha?" Kinuha ni Rosario ang papel mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang kamay habang isa-isang binabasa ang mga numero. "Eto po," sabi niya. Isinulat iyon ng tindera at iniabot sa kanya ang ticket. "Good luck," sabi nito. Tinanggap ni Rosario ang ticket na parang isang mahalagang kayamanan. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, ngunit pakiramdam niya ay may malaking bagay na paparating. Habang pauwi siya, muli niyang naalala ang matandang lalaki. Ang kakaibang ngiti nito, ang malamig na hangin, at ang mga salitang bumago sa kanyang isipan. "Ang kabutihan mo ay may kapalit." Sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, si Rosario ay nakaramdam ng pag-asa. At sa kanyang kamay, hawak niya ang isang tiket na maaaring magbago ng kanyang kapalaran magpakailanman. Lumipas ang buong araw na parang mabagal ang takbo ng oras para kay Rosario. Hindi siya mapakali. Kahit anong gawin niya, maglinis ng kubo, magigib ng tubig o mag-ayos ng kanyang mga gulay, palaging bumabalik ang kanyang isip sa isang bagay: ang tiket. Paulit-ulit niya itong kinukuha sa kanyang bulsa at tinitingnan ang mga numerong nakasulat. Para bang baka biglang magbago ang mga iyon o mawala. Paano kung mali? Bulong niya sa sarili. Ngunit kasabay ng pagdududa ay ang mahiwagang alaala ng matandang lalaki. Hindi niya maipaliwanag, pero may bahagi ng kanyang puso na naniniwalang hindi iyon basta pangyayari lamang. Pagsapit ng gabi, lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Sa baryo, may ilang bahay na may telebisyon kung saan pinapanood ng mga tao ang resulta ng loto. Karaniwan, wala siyang pakialam doon. Pero ngayon, iba na. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa bahay ni Aling Cora, isa sa iilang may telebisyon sa baryo. Pagdating niya roon, marami ng tao ang nagkukumpulan. "Uy, Rosario, ano, tataya ka na rin ba?" Biro ng isang lalaki. Napangiti na lamang siya ng pilit at hindi sumagot. Tahimik siyang tumayo sa likod, hawak ang kanyang tiket. Ramdam niya ang malamig na pawis sa kanyang palad. Sa telebisyon, nagsimula na ang paglabas ng mga numero. "Handa na ba kayo?" sabi ng announcer. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Rosario. Unang numero, isang bola ang lumabas. 14. Napatingin si Rosario sa kanyang tiket. May 14. Mahina niyang bulong. Biglang kumirot ang kanyang dibdib. Pangalawang numero, 22. Nanlaki ang kanyang mga mata. Meron din, halos pabulong niyang sabi. Unti-unting nanahimik ang kanyang paligid. Parang lumalabo ang kanyang paningin. At ang tanging malinaw lamang ay ang mga numerong lumalabas sa telebisyon. Pangatlong numero, 3. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Pang-4, 30. Pang-5, 8. At ang huli, pang-6 na numero. Sandaling tumigil ang mundo ni Rosario. 11. Biglang nag-ingay ang mga tao sa loob ng bahay. May nanalo kaya? Ang laki ng jackpot ngayon. Ngunit si Rosario ay hindi makapagsalita. Unti-unti niyang tiningnan ang kanyang tiket. Isa-isa niyang tinugma ang mga numero. 14, 22, 3, 30, 8, 11. Parehong-pareho. Nanginig ang kanyang buong katawan. Hindi maaari, bulong niya. Napaatras siya, tila mawawalan ng balanse. Rosario, ayos ka lang? Tanong ni Aling Cora.
ngunit hindi siya sumagot. Mahigpit niyang hinawakan ang tiket. Nanalo ako. Mahina niyang sabi, halos hindi marinig. Nanalo ako. At sa sandaling iyon, parang may malamig na hangin na muling dumaan sa kanyang paligid. Parehong pakiramdam noong araw na nakita niya ang matandang lalaki. Parang may nagbabantay. Parang may nakangiti. Hindi na niya napigilan ang kanyang luha. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Rosario, ang mahirap na tindera ng gulay na kinukutya ng marami, ay may hawak na kapalarang kayang baguhin ang kanyang buong buhay. Ngunit kasabay ng kanyang tagumpay ay isang tanong na unti-unting sumisibol sa kanyang isipan. Ano ang kapalit ng himalang ito? At sino nga ba talaga ang matandang kanyang tinulungan? Sa gabing iyon, habang ang baryo ay puno ng ingay at usapan tungkol sa loto, si Rosario ay tahimik na umuwi. Yakap ang tiket, ngunit may halong saya at takot sa kanyang puso. Dahil nararamdaman niyang ang kanyang kwento ay nagsisimula pa lamang. At ang hiwaga ay hindi pa tapos. Magdamag halos hindi nakatulog si Rosario. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang tiket. Hinahawakan ito na parang baka bigla itong mawala. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mga numerong iyon. Maliwanag, malinaw, at tila kumikislap sa dilim. Pagsikat ng araw, agad siyang bumangon. Hindi na niya pinansin ang kanyang mga gulay na nakahanda sana para ibenta. Ngayon, may mas mahalaga siyang pupuntahan. Ang Lotto Office. Habang naglalakad papunta sa bayan, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Paano kung may mali? Tanong niya sa sarili. Ngunit hinigpitan niya ang hawak sa tiket. Hindi, totoo ito. Pilit niyang pinaniwala ang sarili. Pagdating niya sa opisina ng loto, nanlaki ang kanyang mga mata. Malaki ang gusali. Malinis, maliwanag, at puno ng mga taong mukhang mayayaman. Parang hindi siya nababagay sa lugar. Napatigil siya sa pintuan. Dapat ba akong pumasok? Bulong niya. Ngunit naalala niya ang lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan. Ang mga araw na walang makain, ang pangungutya ng mga tao, ang gabing umiiyak siya sa katahimikan. Huminga siya ng malalim. At para sa kinabukasan ko, sabi niya. Dahan-dahan siyang pumasok. Lumapit siya sa counter. Medyo nahihiya. Ma'am, magtatanong lang po sana, sabi niya. Ngumiti ang empleyado. Ano po yon? Ibinigay ni Rosario ang kanyang tiket. Nanalo po yata ako. Sinuri ito ng empleyado. Sa una, kalmado lamang ito. Ngunit habang tinitingnan ang tiket, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Sandali lang po, sabi nito. Tinawag nito ang kanyang kasamahan. Maya-maya, dumami ang mga taong nakapaligid kay Rosario. May mga nagbubulungan. Jackpot winner! Siya ba yon? Naramdaman ni Rosario ang kaba. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o matutuwa. Lumapit ang isang opisyal. Ma'am, kayo po ang nanalo sa jackpot. Seryoso nitong sabi. Parang tumigil ang mundo ni Rosario. Magkano po? Mahina niyang tanong. Mahigit 50 milyong piso po. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Parang hindi siya makahinga. 50. Bulong niya. Hindi niya kailanman inisip na makakahawak siya ng ganoong kalaking pera. Sigurado po ba? Tanong niya, nanginginig ang boses. Opo, ma'am. Kayo po ang nag-iisang nanalo. At sa sandaling iyon, tuluyan nang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Lahat ng hirap, lahat ng gutom, lahat ng pangungutya, parang biglang nawala. Salamat! Bulong niya. Ngunit hindi niya alam kung kanino. Matapos ang proseso, ipinaliwanag sa kanya ang lahat.
kung paano niya makukuha ang pera, kung paano ito ilalagay sa bangko, at kung paano ito pangangalagaan. Habang palabas siya ng opisina, tila ibang tao na siya. Hindi na siya ang Rosario na mahirap at kinukutya. Siya na ngayon ay isang milyonarya. Ngunit habang naglalakad siya pa uwi, may kakaibang pakiramdam ang bumalik. Isang malamig na hangin ang muling dumaan. Napahinto siya. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa di kalayuan, sa ilalim ng isang lumang puno, nakita niya ang isang pamilyar na anyo. Isang matandang lalaki. Nakatayo lamang ito, nakatingin sa kanya at nakangiti. Nanlaki ang mga mata ni Rosario. "Ikaw!" bulong niya. Ngunit sa isang iglap, nawala ito. Parang bula. Nanginginig na napaupo si Rosario sa gilid ng daan. "Engkanto," mahina niyang sabi. Ngayon, sigurado na siya. Hindi pangkaraniwan ang lahat ng ito. Ang kanyang panalo ay hindi basta swerte lamang. Ito ay isang biyaya, isang gantimpala. Ngunit sa kanyang puso, unti-unting bumabalik ang tanong. Ano ang kapalit? At habang hawak niya ang papel na nagpapatunay ng kanyang pagkapanalo, hindi niya maiwasang maramdaman na ang kanyang bagong buhay ay may kasamang lihim na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang kwento ni Rosario ay lalo pang lalalim. At ang hiwaga ay nagsisimula pa lamang magpakita ng tunay nitong anyo. Umuwi si Rosario sa kanilang baryo na tila may dalang liwanag sa kanyang mga mata. Ngunit kasabay ng liwanag na iyon ay isang aninong hindi niya maipaliwanag, isang kaba na unti-unting kumakapit sa kanyang dibdib. Mabilis kumalat ang balita. Nanalo si Rosario sa loto. Yumaman na ang tindera ng gulay. Hindi na siya maghihirap. Sa loob lamang ng isang araw, ang babaeng dati halos hindi pinapansin ay naging sentro ng usapan sa buong baryo. Ang mga taong dati kumukutya sa kanya ay biglang naging magalang. "Rosario, kumusta ka na?" Bati ng isang kapitbahay na dati nangungutya. "Kung may kailangan ka, nandito lang kami," dagdag pa ng isa. Ngunit si Rosario ay nanatiling tahimik. Hindi niya alam kung paano haharapin ang biglaang pagbabago. Sa kanyang maliit na kubo, umupo siya at tinitigan ang lumang bayong na minsang puno ng kanyang mga gulay. Ngayon, tila malayo na ang buhay na iyon. "Talaga bang akin na ito?" bulong niya. Ngunit habang siya ay nag-iisip, biglang bumukas ang kanyang pinto. Langit-ngit. Napalingon siya. Walang tao. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit. "May tao ba?" tanong niya. Tahimik. Ngunit sa kanyang paanan, may napansin siyang isang maliit na bagay. Isang dahon. Hindi ito pangkaraniwang dahon. Makintab ito at tila kumikislap kahit walang ilaw. Nang kanyang pulutin, biglang lumamig ang hangin sa loob ng kanyang kubo. At sa likod niya, Rosario. Napatigil siya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo roon ang matandang lalaki. Ngunit ngayon, mas malinaw na ang kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay tila may sariling liwanag at ang kanyang presensya ay hindi na pangkaraniwan. Hindi na siya mukhang pulubi. Hindi na siya mukhang mahina. "Engkanto," nanginginig na sabi ni Rosario. Ngumiti ang matanda. "Hindi mo ako kinilala noon, ngunit tinulungan mo pa rin ako." Hindi makapagsalita si Rosario. Nanginginig ang kanyang tuhod. Bakit? Bakit ako?" tanong niya. Lumapit ang matanda, ngunit hindi siya natakot. Sa halip, may kakaibang kapayapaan siyang naramdaman. "Dahil ikaw ay may busilak na puso," sagot nito. "Hindi mo ako tinulungan dahil may kapalit. Tinulungan mo ako dahil iyon ang tama." Napayuko si Rosario. "Pero, bakit po loto?" tanong niya. Bahagyang ngumiti ang engkanto. "Ang tao ay may kanya-kanyang pangarap.
Ikaw ay matagal nang naghihirap. Ang biyayang iyon ay isang pintuan. Pintuan? Ulit ni Rosario. Isang pagkakataon, paliwanag ng engkanto. Ngunit bawat biyaya ay may kaakibat na pagsubok. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Rosario. Pagsubok? Tumango ang engkanto. Ang yaman ay hindi lamang regalo. Ito rin ay isang tukso. Tahimik ang paligid. Maraming tao ang nagbabago kapag sila'y nagkaroon ng kapangyarihan at pera. Dagdag nito. Ang tanong, ikaw ba ay mananatiling mabuti? Napalunok si Rosario. Gagawin ko po ang tama, sabi niya, bagamat may halong pag-aalinlangan. Hindi sapat ang salita, sagot ng engkanto. Ang puso ang susukat niyan. Biglang umihip ang malamig na hangin. At sa isang iglap, ang engkanto ay naglaho. Naiwan si Rosario na mag-isa sa kanyang kubo, hawak ang mahiwagang dahon. Napaupo siya. Pagsubok, bulong niya. Sa labas, patuloy ang kasiyahan ng baryo. Ngunit sa loob ng kanyang puso, nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Dahil ang yaman na kanyang natanggap ay hindi lamang biyaya. Ito ay isang pagsubok na magpapakita kung sino talaga siya. At hindi niya alam, ang mga darating na araw ay susubok sa kanyang pagkatao sa paraang hindi niya inaasahan. Ang kapalaran ay nasa kanyang kamay. Ngunit ang kanyang puso ang magpapasya kung ito'y magiging pagpapala o kapahamakan. Lumipas ang ilang araw matapos makuha ni Rosario ang kanyang napanalunang pera. Unti-unti nang nagbabago ang kanyang paligid, ngunit higit sa lahat, ang mga taong nasa paligid niya. Ang dati tahimik na kubo ni Rosario ay ngayon dinarayo ng iba't ibang tao. May mga kamag-anak na matagal na niyang hindi nakita. Rosario, naalala mo pa ba ako? Pinsan mo ako sa tuhod. Masayang bati ng isang lalaki na ngayon niya lang nakita sa buong buhay niya. May mga kapitbahay na biglang naging malapit. Rosario, baka naman pwede kang makahiram, kahit konti lang. Pakiusap ng isang babae na dati hindi man lang siya pinapansin. At may mga taong tila may ibang balak. Isang hapon, habang nakaupo si Rosario sa labas ng kanyang kubo, dumating si Mang Isko, isang kilalang tuso at mapagsamantala sa baryo. Rosario, bungad nito na may ngiting hindi niya mawari kung totoo o hindi. Balita ko, malaki ang napanalunan mo. Tahimik lang si Rosario. May magandang alok ako sa'yo. Patuloy ni Mang Isko. Mag-invest tayo. Palaguin natin ang pera mo. Hindi ka magsisisi. Napatingin si Rosario sa kanya. May kung anong hindi siya komportable. Pag-iisipan ko po, mahinahon niyang sagot. Ngumiti si Mang Isko, ngunit sa likod ng ngiti nito ay tila may nakatagong kasakiman. Sayang ang pagkakataon kung papalagpasin mo, sabi nito bago tuluyang umalis. Naiwan si Rosario na nag-iisip. Ganito pala kapag may pera ka, bulong niya. Hindi na niya alam kung sino ang totoo at sino ang nagpapanggap lamang. Kinagabihan, habang siya'y nag-iisa sa kanyang kubo, muling bumalik ang katahimikan, ngunit hindi ito ang dati niyang katahimikan. Ngayon, ito'y puno ng pagdududa. Napatingin siya sa mahiwagang dahon na iniwan ng engkanto. Hanggang ngayon ay dala pa rin niya ito. Pagsubok, ulit niya. Biglang kumaluskos ang mga dahon sa labas. Napalingon siya. May isang batang lalaki na nakatayo sa may pintuan. Payat, marumi ang damit at halatang gutom. Ate, mahina nitong tawag. Agad lumapit si Rosario. Anong kailangan mo, iho? Pwede po bang makahingi ng pagkain? Tanong ng bata, halos pabulong. Napatigil si Rosario. Naalala niya ang sarili, ang mga araw na siya ang gutom, ang mga gabing wala siyang makain. Ngunit ngayon, may kakayahan na siyang tumulong. Walang pag-aalinlangan, pumasok siya sa kubo at kumuha ng pagkain. Halika, kumain ka, sabi niya,
habang inaabot ang pagkain sa bata. Napangiti ang bata. Salamat po. Habang kumakain ang bata, napansin ni Rosario ang kakaibang pakiramdam sa paligid. Muli, umihip ang malamig na hangin. Napatingin siya sa mahiwagang dahon sa kanyang kamay. Bahagya itong kumikislap. Nang muli niyang tingnan ang bata, sandaling nagbago ang anyo nito. Sa isang iglap, nakita niya ang imahe ng matandang engkanto. Napakurap siya. Pagbalik ng kanyang paningin, ang bata ay normal na ulit. Nakangiti at kumakain. Napalunok si Rosario. Ikaw ba? Bulong niya. Ngunit ang bata ay tila walang alam. Matapos kumain, nagpasalamat ito at umalis. Salamat po ate. Masigla nitong sabi bago tumakbo palayo. Naiwan si Rosario na nag-iisip. Hindi na siya nagdududa. Ang engkanto ay hindi pa tapos sa kanya. At ang bawat kilos niya, bawat desisyon, ay tila sinusubaybayan. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Mananatili ba akong mabuti? Tanong niya sa sarili. Sa labas, ang baryo ay patuloy sa pagdiriwang ng kanyang pagyaman. Ngunit sa loob ng kanyang puso, nagsisimula ang isang mas malalim na laban. Laban sa tukso, sa kasakiman, at sa mga taong gustong samantalahin siya. At habang ang gabi ay lalong lumalalim, isang bagay ang unti-unting nagiging malinaw kay Rosario. Hindi ang pera ang tunay na pagsubok, kundi kung paano niya ito gagamitin. Unti-unting nagbago ang buhay ni Rosario. Hindi lamang sa paningin ng iba, kundi pati sa paraan ng kanyang pamumuhay. Ang dati niyang kubo ay napalitan ng isang mas maayos na bahay na gawa sa matibay na kahoy at yero. May sariling kusina, maayos na higaan, at ilaw na hindi na kailangang tipirin. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong ito, may bahagi ng kanyang puso na tila nananatiling hindi mapakali. Isang umaga, habang siya'y nakaupo sa kanyang bagong balkonahe, pinagmamasdan ang kanyang dating pwesto sa kalsada kung saan siya nagtitinda, may kakaibang lungkot siyang naramdaman. Doon nagsimula ang lahat. Bulong niya. Ngunit hindi nagtagal, naputol ang kanyang pag-iisip nang dumating si Mang Isko, kasama ang dalawa pang lalaking nakaayos ang damit. Magandang umaga, Rosario. Masigla nitong bati. Tumayo si Rosario, bahagyang nag-aalangan. Magandang umaga po. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo? Sabi ni Mang Isko habang nakangiti. Dinala ko na ang mga kasosyo ko. Negosyante sila sa bayan. Lumapit ang dalawang lalaki. Magandang araw po, sabi ng isa. Narinig namin na nais ninyong palaguin ang inyong pera. Hindi agad nakasagot si Rosario. Maganda ang oportunidad na ito, dagdag pa ng isa. Mabilis ang kita. Ilang buwan lang, doble na ang pera ninyo. Napatingin si Rosario sa kanila. Mabilis? Ulit niya. Napakabilis, sagot ni Mang Isko. Hindi mo na kailangang maghirap pa. Tahimik si Rosario. Sa loob ng kanyang isipan, may dalawang boses na tila naglalaban. Ito na ang pagkakataon mo para lalo kang yumaman. Ngunit may isa pang boses. Mag-ingat ka. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Napahawak siya sa bulsa kung saan niya inilalagay ang mahiwagang dahon. Biglang humangin ng malamig. Napatingin siya sa paligid. Sandaling nanahimik ang hangin. At sa likod ng mga lalaking kausap niya, tila may aninong gumalaw. Isang pamilyar na anyo. Ang matandang engkanto. Nakatingin lamang ito sa kanya. Seryoso ang muka. Napalunok si Rosario. Pasensya na po, bigla niyang sabi. Hindi po muna ako papasok sa ganitong negosyo. Nagulat ang tatlo. Ano? Sabi ni Mang Isko. Sigurado ka ba? Sayang to. Opo, matatag niyang sagot. Gusto ko pong pag-isipan ng mabuti ang bawat desisyon ko. Nag-iba ang mukha ni Mang Isko. Ang dati nitong ngiti ay napalitan ng inis.
Bahala ka, malamig nitong sabi. Huwag mong pagsisihan. At agad silang umalis. Naiwan si Rosario, nanginginig. Napaupo siya. Tama ba ang ginawa ko? Tanong niya sa sarili. Sa sandaling iyon, muling umihip ang hangin. Pagtingin niya sa kanyang tabi, naroon ang matandang engkanto. Nakaupo sa gilid ng balkonahe, tahimik. Pinili mo ang pag-iingat, sabi nito. Napatingin si Rosario. Natatakot po ako, pag-amin niya. Hindi ko alam kung ano ang tama. Ngumiti ang engkanto. Ang takot ay hindi kahinaan, sabi nito. Ito ay paalala na ikaw ay nag-iisip. Napayuko si Rosario. Maraming tukso ang darating sayo, dagdag ng engkanto. Hindi lahat ng oportunidad ay biyaya. Totoo po ba na niloloko nila ako? Tanong niya. Hindi sumagot ang engkanto. Ngunit sa halip, itinaas nito ang kamay. Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Parang may ipinakitang pangitain kay Rosario. Nakita niya ang sarili. Nagbigay ng pera kay Mang Isko. Sa una, masaya. Ngunit kalaunan, naglaho ang mga lalaki at naiwan siyang walang pera, umiiyak sa parehong lugar kung saan siya nagsimula. Hindi, bulong niya. At biglang bumalik sa normal ang lahat. Napahinga siya ng malalim. Salamat po, sabi niya. Ngumiti ang engkanto. Hindi ako laging magpapakita, sabi nito. Darating ang oras na ikaw na lamang ang magdedesisyon. At sa isang iglap, muli itong naglaho. Naiwan si Rosario, ngunit ngayon ay mas malinaw ang kanyang isip. Napatingin siya sa malayo, sa kanyang dating pwesto, sa kanyang pinagdaanan. Hindi ko sasayangin ang biyayang ito, matatag niyang sabi. Ngunit hindi niya alam ang mga susunod pang pagsubok ay mas mabigat. Mga pagsubok na hindi lamang susukat sa kanyang talino kundi sa lalim ng kanyang puso. At sa gitna ng kayamanan, may isang bagay na unti-unting lalapit. Ang tukso na hindi madaling tanggihan. Lumipas ang mga araw na tila mas naging tahimik ang buhay ni Rosario. Hindi na siya basta nagpapapasok ng kung sino-sino sa kanyang bahay. Natuto na siyang mag-ingat, lalo na sa mga taong biglang naging mabait sa kanya. Ngunit kahit anong iwas niya, hindi niya kayang iwasan ang mga pagsubok. Isang maulan na hapon, habang nakatanaw si Rosario sa labas ng kanyang bahay, napansin niya ang isang pamilyang nakasilong sa ilalim ng puno. Isang mag-asawa at dalawang maliliit na bata, basang-basa, nanginginig sa lamig. Biglang may kumirot sa kanyang puso. Naalala niya ang kanyang nakaraan. Ang mga gabing siya rin ay walang masilungan, ang gutom at hirap na tila walang katapusan. Hindi ko sila kayang pabayaan. Bulong niya. Agad siyang lumabas, bit-bit ang isang payong. Halika kayo dito, malumanay niyang tawag. Nagulat ang pamilya. Sigurado po ba kayo? Tanong ng lalaki, halatang nahihiya. Oo, pumasok kayo sa loob, sagot ni Rosario. Pinatuloy niya ang mga ito sa kanyang bahay. Pinatuyo niya ang kanilang mga damit at binigyan ng mainit na pagkain. Habang kumakain ang mga bata, kitang-kita sa kanilang mga mata ang tuwa, parang matagal na silang hindi nakakain ng maayos. Salamat po, ate, sabi ng isa sa mga bata, nakangiti. Napangiti si Rosario. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga ito, may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Biglang lumamig ang hangin. Napatingin siya sa sulok ng kanyang bahay. At doon, sa may anino, nakita niya ang matandang engkanto. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. Hindi nagsasalita, parang nagmamasid. Napahinga si Rosario. Sinusubok mo na naman ako, bulong niya. Ngunit hindi siya natakot. Sa halip, may kakaibang tapang siyang naramdaman. Matapos kumain ng pamilya, lumapit ang lalaki kay Rosario. Hindi po namin makakalimutan ang kabutihan ninyo, sabi nito. Wala po kaming maibibigay kapalit.
Umiling si Rosario. "Hindi ko kailangan ng kapalit," sabi niya. "Gusto ko lang makatulong." Napayuko ang lalaki, luhaan. "Maraming salamat po." Matapos ang ilang sandali, umalis na ang pamilya. Tahimik na muli ang bahay. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Rosario ang isang bagay sa mesa. Isang maliit na supot. Nang buksan niya ito, may lamang mga buto ng gulay, ngunit hindi ito pangkaraniwan. Makikinang ang mga ito, parang may sariling liwanag. Napakunot ang noo niya. "Hindi ito galing sa kanila," sabi niya. Biglang may narinig siyang boses. Ang kabutihan ay laging nagbubunga. Napalingon siya. Nakatayo sa likod niya ang engkanto. "Binigyan mo sila ng tulong nang walang hinihinging kapalit," sabi nito. "Iyan ang tunay na kayamanan." "Para saan po ito?" tanong ni Rosario, hawak ang supot. "Kapag itinanim mo ang mga butong iyan, hindi ka na muling magugutom," sagot ng engkanto. Nanlaki ang mga mata ni Rosario. "Hindi lang ikaw ang matutulungan nito," dagdag nito, "kundi pati ang iba." Napangiti si Rosario, ngunit may luha sa kanyang mga mata. "Gusto ko pong tumulong sa mas marami," sabi niya. Tumango ang engkanto. "Iyan ang tunay na layunin ng biyaya," sagot nito. Biglang umihip ang hangin, at muli naglaho ang engkanto. Naiwan si Rosario, hawak ang mahiwagang mga buto. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay at tumingin sa kanyang lupa. Ang dating maliit na taniman na minsang pinagmulan ng kanyang kabuhayan. Ngayon, may pagkakataon na siyang gawing mas malaki ang kanyang pagtulong. "Dito magsisimula," sabi niya. Ngunit sa kanyang isipan, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang pagsubok. Dahil habang siya ay patuloy na tumutulong, may mga taong hindi matutuwa. Mga taong maiinggit. Mga taong magtatangkang agawin ang kanyang tagumpay. At sa bawat kabutihan na kanyang ginagawa, may kasamang panganib na unti-unting lalapit sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, si Rosario ay hindi na natatakot. Dahil alam niya, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kabutihang na ibibigay sa kapwa. At handa siyang ipaglaban iyon. Mabilis na lumipas ang mga linggo, at ang dating maliit na taniman ni Rosario ay naging isang malawak na lupain ng kasaganaan. Ang mga butong ibinigay ng engkanto ay tunay ngang mahiwaga. Anumang itanim niya ay mabilis tumubo, luntian at hitik sa bunga. Hindi lamang siya ang nakinabang. Araw-araw, may mga taong pumupunta sa kanyang bakuran. Mga mahihirap, mga nagugutom, mga walang mahanap na trabaho, at hindi niya sila tinatanggihan. "Mag-ani kayo," malumanay niyang sinasabi. "Sapat ito para sa lahat." Unti-unting nagbago ang baryo. Ang mga dating gutom ay nabusog. Ang mga dating walang pag-asa ay nagkaroon ng ngiti. Ngunit kasabay ng pag-usbong ng kabutihan ay ang pag-usbong din ng inggit. Sa isang sulok ng baryo, tahimik na nagmamasid si Mang Isko. Hindi na siya natuto. Madiin niyang sabi. Kasama niya ang ilang lalaking dati niyang kausap. "Kung hindi natin makukuha sa maayos na paraan, ibang paraan na." Dagdag nito, malamig ang tono. Lumipas ang gabi. Tahimik ang paligid. At ang lahat ay tila payapa. Ngunit sa ilalim ng dilim, may masamang balak na gumagalaw. Sa kalagitnaan ng gabi, habang mahimbing ang tulog ng baryo, may ilang aninong palihim na pumasok sa lupain ni Rosario. May dala silang mga sako. "Dali! Kunin na natin ang mga ani!" bulong ng isa. Sinimulan nilang mag-ani. Mabilis, marahas, walang pakialam. Ngunit sa sandaling hinawakan nila ang mga halaman, biglang nagbago ang paligid. Umalulong ang hangin. Kumaluskos ang mga dahon ng malakas. "Ano yon?" takot na sabi ng isa. Biglang umitim ang langit at sa gitna ng taniman, may lumitaw na anyo, ang matandang engkanto.
Ngunit hindi na ito ang maamong anyo na nakita ni Rosario. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ang kanyang tinig ay malalim at mabigat. Ang kasakiman ay walang puwang dito. Boses nito na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nanginig ang mga lalaki. "Titakbo!" sigaw ng isa. Ngunit hindi sila makagalaw. Parang may puwersang pumipigil sa kanila. Ang lupa ay tila kumapit sa kanilang mga paa. Ang biyayang ito ay hindi para sa mga sakim. Dagdag ng engkanto. Sa isang iglap, ang mga halamang kanilang hinawakan ay naging tila mga lubid na yumakap sa kanilang mga kamay. "Ano to? Bitawan niyo ako!" sigaw ng isa. Ngunit walang nakatulong. Maya-maya, nawalan sila ng malay. Kinabukasan, nagising ang baryo sa kakaibang balita. Natagpuan ang mga lalaki sa gitna ng taniman, nakahandusay, nanginginig, at tila natakot sa hindi maipaliwanag na bagay. May sumpa ang lugar na yan. Bulong ng ilan. "May nagbabantay," sabi ng iba. Dumating si Rosario at nakita ang nangyari. "Anong nangyari sa inyo?" tanong niya. Ngunit ang mga lalaki ay hindi makapagsalita. Takot na takot ang kanilang mga mata. Napatingin si Rosario sa paligid. Alam niya, hindi ito gawa ng tao. Biglang umihip ang hangin. At sa likod ng isang puno, saglit niyang nakita ang anyo ng engkanto. Nakatingin sa kanya. Hindi na galit, kundi kalmado na muli. "Pinoprotektahan mo ako," bulong niya. Ngumiti ang engkanto, bahagya lamang, at unti-unting naglaho. Napahinga si Rosario ng malalim. Ngunit sa kanyang puso may isang bagay na malinaw na hindi lahat ng tao ay matutuwa sa kanyang kabutihan. At may mga taong gagawin ang lahat para makuha ang hindi kanila. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang taniman at ang mga taong patuloy na umaasa sa kanya, napahigpit ang kanyang kamao. "Hinding-hindi ko hahayaang maagaw ito," matatag niyang sabi. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas ng loob, alam niyang ang laban ay hindi pa tapos. Dahil sa bawat kabutihang kanyang ginagawa, may kasabay itong aninong sumusunod. At ang aninong iyon ay mas lalong lalakas habang papalapit ang pinakamabigat na pagsubok sa kanyang buhay. Dumating ang mga araw na tila mas malinaw na ang landas ni Rosario. Ang kanyang lupain ay patuloy na nagbibigay ng masaganang ani at ang kanyang pangalan ay hindi na lamang kilala bilang isang nanalo sa loto, kundi bilang isang babaeng may pusong bukas sa kapwa. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay hindi nakikita sa kanyang paligid. Ito ay nasa kanyang puso. Isang umaga, habang siya ay naglalakad sa gitna ng kanyang taniman, pinagmamasdan ng mga taong masayang nag-aani at nagtutulungan. Napangiti siya. Wala na ang dating lungkot. Wala na ang takot. Sa halip, may kapayapaan siyang nararamdaman na hindi kayang bilhin ng pera. "Ganito pala ang tunay na yaman," bulong niya. Ngunit sa gitna ng katahimikan, muling umihip ang malamig na hangin. Huminto siya. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa ilalim ng isang puno, naroon ang matandang engkanto. Nakangiti, ngunit may kakaibang lalim ang kanyang mga mata. "Natapos mo na ang iyong pagsubok," sabi nito. Napangiti si Rosario, ngunit may bahagyang lungkot. "Ibig sabihin po, aalis na kayo?" tanong niya. Tumango ang engkanto. "Hindi na kita kailangang bantayan," sagot nito. "Natagpuan mo na ang tamang landas." Napayuko si Rosario. "Salamat po sa lahat," sabi niya. Lumapit ang engkanto. "Hindi ako ang dapat mong pasalamatan," sabi nito. "Ikaw ang gumawa ng iyong kapalaran." Napalunok si Rosario. "Pero kung hindi dahil sa inyo," sabi niya. Ngunit umiling ang engkanto. "Maraming tao ang nabibigyan ng pagkakataon," paliwanag nito.
Ngunit hindi lahat ay ginagamit ito sa tama. Tahimik si Rosario. Pinili mong manatiling mabuti, dagdag nito. Iyan ang tunay na himala. Biglang nagliwanag ang paligid. Ang hangin ay naging banayad. Bilang huling regalo, sabi ng engkanto, ang iyong lupain ay mananatiling masagana, ngunit hindi lamang para sa iyo, kundi para sa lahat ng nangangailangan. Nanlaki ang mga mata ni Rosario. Maraming salamat po. Halos maiyak niyang sabi. Ngumiti ang engkanto. Alalahanin mo, ang kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng iyong pera, kundi sa dami ng pusong iyong natulungan. At sa isang iglap, ang kanyang anyo ay naging liwanag. Hanggang sa tuluyan itong naglaho. Naiwan si Rosario sa gitna ng kanyang taniman, tahimik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Sa paligid niya ay ang mga taong kanyang natulungan. Mga pamilyang muling nabuhay ang pag-asa, mga batang may ngiti sa labi, at mga kamay na sabay-sabay na nagbubunga ng kabutihan. Tumuhod siya sa lupa at hinawakan ang mga halaman. Pangako, sabi niya, ipagpapatuloy ko ito. Mula noon, si Rosario ay hindi na lamang isang dating mahirap na tindera ng gulay. Siya ay naging ilaw ng kanyang baryo. Isang paalala na ang kabutihan, kahit gaano kaliit, ay may kakayahang magbago ng mundo. At sa bawat hangin na dumadampi sa kanyang balat, pakiramdam niya ay naroon pa rin ang presensya ng engkanto. Tahimik na nagbabantay. Tahimik na nakangiti. At sa kanyang puso, alam niya, ang tunay na kayamanan ay hindi kailanman mawawala. Wakas,